Sinong na-bless dyan? Amen. Amen. So, meron po tayong tatlong preacher ngayon. Isa po sila sa mga bunga ng panalangin. Dumaan din sila sa matinding proseso ng journey na ito. So, una ko pong tatawagin ang ating nag-iisang tito. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 5 minutes mo. 5 minutes ako. 5 minutes and 5 hours dito. Good morning, everyone. Good morning. Are you happy today? Yes. Indeed. Okay. Our topic for today, as I was told, is the importance of being part of a prayer movement. Okay. Bago magpatuloy, hingi muna tayo ng gabay sa mga Ganun na Espiritu. Panginoon, gabayan niyo po ako sa pagtayo sa heartnet. Lahat po na aking mga sinaliksik ay aking pilit na ipinasok sa aking puso. Ako po ay nakaalahin sa inyo. Bagamat ko konti po aking preparasyon. Dapat ang aking puso ay wagas na nakatulog sa inyo. Amen. Gabayan niyo po kami lahat. Maraming salamat sa araw na ito. Amen. Okay, back to business. Sisira ako sa spot. Anyway, the importance of being part of a prayer movement. Kayo pa ay miyembro ng mga prayer movement. Amen. Yung 5 o'clock, di ba? May prayer movement natin. Yes. At 3 p.m. Meron pang 3 o'clock, ano? Yeah. Pero pag alas 7, ano na yun? Eating movement yun. Dinner time yun. Anyway, ang message na ito ay merong reference dito sa Bible. Sa Acts 12, simulan ko sa verse 1 to 8. Isa-summarize ko na lang muna. Ngingiti yung kamay ko. The persecution of the church, verses 1 to 4, that's from chapter 12. King Herod Agrippa begins persecuting the church, arresting some believers. He executes James, the brother of John, and sees that this pleases the Jewish people. To gain further favor, he arrests Peter during the feast of unleavened bread and plans to bring him to trial after the Passover. Now, continuing to verse 5, nasa prison na si Peter. While Peter is in prison, the church earnestly prays for him. Maraming nagdadasal. Parang prayer rally. Okay. Now, verses 6 to 8. On the night before Herod intends to bring him to trial, Peter is sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, nakakadena. And the guards are stationed at the entrance. An angel of the Lord appears. Hindi yung appear na lang. And a light shines in the cell. The angel strikes Peter on the side, waking him up and telling him to get up quickly. The chains fall off Peter's wrist. Nakalagang kanyang mga kadena. And the angel instructed him to put on his clothes and sandals. Peter follows the angel, not realizing it is real, but thinking he is seeing a vision. Okay. Ang main theme nito, the divine intervention. Okay. God's miraculous intervention in dire circumstances is a central theme, showcasing the sovereignty and power over earthly authorities. The power of prayer, the earnest prayers of the church signify the importance of communal prayer in times of crisis. The faith under pressure. Peter's calmness in a perilous situation demonstrates profound faith and trust in God. Panatag lang siya sa pagkatalam niya. Hindi lang ang Panginoon sa tabi niya. The
passage emphasizes the early church's struggles against persecution and highlights the miraculous way God intervened to protect the followers. Okay? Yan ang istorya sa Biblia. Now, ano ang prayer movement? Ano nga ba yun? Ginagawa natin ito araw-araw every morning at 3 p.m. Right? Okay. Sasabihin ko sa inyo, ang prayer movement ay tumutukoy sa isang organisadong pagsusumikap sa loob ng isang komunidad, organisasyon, o relihiyosang grupo na nagtataguyod ng panalangin bilang isang pundasyon. Practice para sa spiritual na paglago, pagkakaisa, at intercession. Ang mga kilusang ito ay kadalasang nagbibigay diin sa sama-samang panalangin. Nagpapagalaw ng mga individual na manalangin para sa mga tiyak na layunin, pangangailangan, o kaganapan at maaring magpakita sa iba't ibang anyo. Kabilang ang mga pangunahing katangian ng prayer movement. Pagkakaisa sa panalangin, focus sa intercession, regular na pagtitipon, global na pagsasama. Well, sa technology ito, we can go global na online. Spiritual na pagbuhay, paggamit ng technology. Mga halimbawa ng prayer movements, napakadami po, pero I will just cite few of them. Pambansang araw ng panalangin, 24/7 prayer, ang panalangin ni Jabez. Hindi ko kilala to. Anyway, Jabez, you're the best. Agi pa yan. Batay sa kwentong biblical, ito ay naging popular noong maagang bahagi ng 2000. May linaw pa ito. Na naghihikayat sa mga individual na manalangin para sa mga biyaya at paglago. Ano ang epekto ng prayer movement? Ang mga prayer movement ay maaaring magdulot ng tumataas na kamalayan at pagtatalaga ng spiritual sa mga kalahok. Pinahusay na ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng mga karanasang panalangin at mas malaking pagbibigay pansin sa mga isyu sa lipunan habang ang mga individual ay nananalangin para sa mga tiyak na pangangailangan. Okay. Ano ang mga benepisyo ng prayer movement? Ito ay pinapalakas ang spiritual na buhay. Ito ay pinagkakaisa ang mga komunidad. We all have the same faith, so we are united. Intervention ng Diyos. Naniniwala tayo nun, di ba? Kaya tayo nagkikipit o lagi tayo humingi ng tulong. At gumagalaw ang kamay ng Diyos. Okay? Suporta sa isa't isa. Well, being Christian, alam kong meron kayong empathy sa mga kapwa natin na ating pinapractice. Dati nung bago tayo maging born again, bahala ka sa buhay mo. Pero ngayon, meron tayong pakikiramay dahil meron tayong pagmamahal sapagkat tayo. Yun ang pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya yun din ang ating gagawin sapagkat God is love and He who abides in Him abides in love. Pagkakaroon na natin darilinig yan. Pero I'm just saying it again, okay? At ang susunod, ang pagpapalakas ng mga layunin at proyekto. Ang panalangin para sa mga tiyak na layunin, proyekto o misyon ay nagbibigay ng kumpanya at sinisikap ang mga ito na mas maging matagumpay. Kapag meron kayong project, hindi lang mga proyekto ng mga industrial project sa buhay ninyo, di ba? Hinahalwa natin ng dasal yan. So, nandun pa rin yung ating pananampalataya. Ang pagsulong ng social justice. Maraming violation yan sa ating bansa. Sapagkat hindi makadiyos sa mga misong, ang mga ibang nakaupo. Agree? Okay. Agree. Pagsasagawa ng kahulugan, nagbibigay ng mga panalangin ng pagkakataon para sa mga tao na magnilay at mag-isip na mas malalim na kahulugan ng kanilang buhay at layunin. Meron kayong realization ng inyong yung mission niyo sa buhay, yung ang tawag dito, yung hubog ninyo, kung bakit kayo nilikha ng Panginoon. Nare-realize nyo yung purpose niyo sa buhay.
Tama di ba? Okay. So, by being spiritual, nagkakaroon tayo ng introspection na tutuklasan natin. Kaya minsan, kahit matanda na tayo, katulad ko, bata ako ng panahon ni Cory Aquino, ngayon may edad na. It's never too late. There's always a fresh day to start with. Amen. Lagi may bago. Kapag kayo ay, ang pakiramdam nyo, wala nang bago sa buhay nyo. You are about to die. To expire, right? Pero kapag kayo, meron kayong yung appetite mabuhay. Pagising pala ng umaga, kita nyo yung liwanag ng araw. You're always trying to be a better version of yourself. Better than, today is better than yesterday. Yes. Okay. Konti na lang, no? 5 minutes na lang. Kailan? Pagbuo ng mga relasyon. Hindi jowa to, hindi pang-apam. Ang mga pagtitipon para sa panalangin ay nagdudulot ng mga pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan at pagbuo ng mga bagong pagkakaibigan. Dito naniniwala ako. Alam niyo ba nung tayo naging maka-Diyos, punta ka sa Central, sa Tamar, hindi nyo kakilala yun, no? Pero kapag kayo, nakakaroon kayo na para connection, vibration niyo. Kapag taro kayo maka-Diyos. At yung kausap niyo yung minsan naghahanap sila ng yung liwanag sa kanilang buhay. Yeah. Okay? At minsan, kayo palang kasagutan sa kanilang problema. May kulang sa kanila. At kayong ginamit ng Panginoon na isinugo para sila ay sakipin kung nanduman sila sa kumunoy na apoy. Okay? Kapares ng mga turo, ang mga prayer movement ay kadalasang sinusuportahan ng mga turo mula sa Biblia o mag-spiritual na aral na nagiging gabay para sa mga kalahok. The way I understand, hindi pwedeng spiritual ka lang pero hindi mo alam kung ano yung mga nilalaman ng Biblia. So, ikaw ay parang yung tumataka sa kadiliman. Wala kang direction o parang barko na walang compass. Kailangan yung naka-align ka. Kailangan dito sa highly favored, mag-aaral. Kaya ang kaganda na simbahan ito, tayo yung nag-aaral. Hindi lang yung tayo nakikinig, tinuturuan. Leaders are born here. Amen. Okay. Pagpapahayag ng pasasalamat, kayo pa masaya sa buhay ninyo pagising pa lang yung umaga. And then, meron kayong may bubungan, may breakfast, may hangin, may araw na. Kahit walang filter, okay pa rin ang balat ko. Huwag na makikita in person. Anyway, dapat tayo maging grateful tayo sa mga binibigyan ng Panginoon. Yes. Minsan, nakafocus tayo sa mga bagay na wala sa atin. Hindi pa natin na-acquire, pero hindi nyo alam, nasa tabi nyo na pala yung mga biyaya na binigay ng Panginoon. Kaya kung kayo magdarasal, lalo kayong nagkikipag-connect kayo, nagko-communicate kayo sa Panginoon Diyos. At ang buhay natin ay magiging align sa tamang hubog na bibig. Maraming salamat sa pagkakataon ito na binigay sa akin ng Panginoon para makapagsalita sa harap ninyo. At sana isa ulitin, makapaghanda pa ako ng mas marami para hanggang alauna pwede akong salita. Maraming salamat sa inyo lahat at God bless you. Thank you. Hallelujah. Na-bless ba tayo sa na-share sa atin ni Pastor ni Kuya Tito Enrico? Ayan. Yes. No? So, pwede natin siyang tawagin Kuya, Tito. No? So, kung ano yung preferred niyo, kung saan tayo. Pwede din natin tawagin siya na Sir. No? Amen. So, ayan, na-share nga niya yung about this sa Acts 12. So, ito yung kwento ni Peter, no, na siya yung nag-share
ng Word of God. O, nag-evangelize. Isa siya sa disciple ni Jesus Christ. No? So, bago tayo magpatuloy, sige, mag-pray tayo. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang may tataas, Panginoon. Lord God, hallelujah, sa anuman, O Lord God, na mapag-uusapan namin, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God. Now, with your word, O God, hallelujah, maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan nga, pag-usapan nga natin yung ano ba yung kahalagahan o the importance of being a part of a prayer movement. So, ano ba itong prayer? So, alam natin, ito yung usap sa Lord. No? So, but, dito, dahil pinag-usapan natin yung kahalagahan, ano ba yung kahalagahan ng join natin o pakikisama natin sa prayer movement na ito. No? So prayer is an element in the life of believer. So napakahalaga ito sa buhay ng isang mananampalataya. No? Dahil hindi tayo mabubuhay, hindi tayo magtatagumpay sa anumang sa ating pakikibaka, sa ating paglakad, sa ating buhay spiritual without a prayer in our life. But so, yan ay sa pansarili natin at kailangan din natin na maki-join sa prayer movement. At ito nga yung pag-uusapan natin. Ito nga dito sa Acts 12, yan ipinakita, no? Kung babasahin natin ito, yung kwento ni Peter, siya yung na-imprison. So, dito natin nakita yung kahalagahan ng prayer movement. Dahil sa kanyang pagka-imprison, no? So, yung mga early church that time ay nanalangin. So, number one na kahalagahan o importance of being part of the prayer movement is prayer as a source of deliverance. So, nakita natin sa buhay ni Peter, no, na sa kanyang preso, nanalangin yung mga early church para sa kanyang paglaya at doon kumilos ang Panginoon, ang Diyos sa kanyang buhay at sa loob ng preso, no, siya ay napalaya. So in our life, maaring tayo ay malaya, no? Pero spiritually, even emotionally, tayo ay nakapreso. Somehow in our life. Sabi ko noon, Kristiyano na ako. No? Natagpuan ko si Lord, pa lang ako noon, bata pa lang ako noon. Sa isang pagmi-mission ng mga missionary sa school namin, grade 5 ako that time. So, pinakilala nila ang Panginoong Jesus. During those times, hindi ko kilala ang Diyos. Ang kilala kong Diyos is yung Ribulto. Kasi yung family namin nga is a Catholic. Yeah. So, yun ang naipakilala sa amin na Diyos. So, may inaakyat, naalala ko, may inaakyat na Santo Niño at yun ay pinapahalikan sa amin. And I thought that is God. But since nung may nag-mission sa aming school, so naipakilala ang Panginoong Jesus. So in short, nakilala ko siya, but those times, wala pang G12 doon sa lugar namin. So, masaya yung magkantahan, sumali din ako sa DBBS, masaya yung buhay ko, sabi ko, Lord, hindi ko man lubos na nakikilala, naiintindihan. But I know in my heart na iba
yung aking Yeah. pagtanaw na mayroon palang Diyos, totoong Diyos. No, hindi ko man siya nakita pero I know na naramdaman ko siya. Hanggang sa lumakad yung panahon, no? Dahil nga in those times, parang pag Kristiyano ka na hindi ka hindi gaya ngayon sa times natin, napaka-blessed ng mga times natin ngayon, yung mga nag-born again, may nag-follow up, may nag-encourage, Yeah. no? 24/7 nananalangin, no? And those times, pakiramdam ko, pagka hindi ka na nagpunta sa church, bahala ka na sa buhay mo, no? And doon nag-start yung, nagtrabaho kasi ang layunin ng Diablo ay mailayo tayo sa Diyos. No? Na kung hindi tayo, wala yung pananalangin sa buhay natin. No? Pag hindi pa tayo ganun malalim at walang nag-alaga sa atin na gaya na yung mga panahon natin ngayon, talagang mapapalayo ka. Ano? Amen. Yung buhay ko talaga, no? So, in short, dumaan ako talaga sa maraming struggles. Kala ko sabi ko, buhay Kristiyano na ako, masaya ako, but dumaan pala, hindi ko akalain, dadaan din pala ako sa mga pagsubok, sa matitinding pagsubok. At salamat sa Lord, dahil sa kanyang grace, sa kanyang favor, Lord, na hindi niya ako pinabayaan. Amen. Actually, yung nangyari dito kay Peter na na-imprison siya. Ako ay na-imprison din. Hindi man nadala doon sa physical na prison, na preso. Yes. I was imprisoned by the devil. Ginamit niya ako. No? I know yung buhay ko that time. Dahil nga, naghanap ako ng love na hindi ko, akala ko nung nag-asawa ako, doon ko na matatagpuan yung, great love. Pero hindi pala. Sa Panginoon ko pa rin yun. Hanap. But then, inahanap ko yan. Inahanap ko yan sa kung kani-kanino. Hallelujah. Talagang wasak. Napariwara yung buhay ko. Pero salamat sa mga mananampalataya Yes. na na-involved sa prayer movement na walang sawa na nagnanalangin para sa mga Yes. Amen. kagaya natin na napapariwara ang buhay. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At salamat doon sa nag-evangelize sa akin that time na nagbalik sa akin sa doon. Hallelujah. Nagbigay siya sa akin ng leaflets doon sa bahay ng amo ko sa Singapore. Yeah. And those times talagang namumuhay ako sa kasalanan. Talagang naglulunoy ako sa kasalanan. But thank you, Lord, na merong isang nag-reach out sa akin. Na merong isang nanalangin sa akin. At alam ko na hindi lang nag-iisa. And over the world, maraming nananalangin. Merong na-involved sa prayer works, prayer movement. No? Amen. Somehow, hindi man natin alam, but God is working in our life. Amen. No? Hallelujah. So doon nagsimula. Sabi ko, Lord, Praise God. nanumbalik ako sa Lord, nag-repent ako. So tingnan natin kung paano kumikilos sa buhay natin ang Diyos through prayer movement. Amen. Kaya hindi nasasayang yung panalangin natin. Hindi nasasayang yung natin, effort. No? Gumigising tayo ng 5 a.m. May 3 p.m. tayo, may tayong personal, and even ginigising pa tayo ni Lord. Somehow, sometimes, in 3 a.m., 4 a.m., no? Minsan bago tayo, even in 12 midnight, at kung tayo ay nag-uubay, no? Makakaranas tayo ng kalayaan. Makakaranas ng kalayaan, hindi natin alam. Amen. Baka isa doon sa family natin Yes. ang nangangailangan ng prayer. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. So in short, prayer movement, no, is the source of deliverance. Praise the Lord. Number 2, importance of
prayer movement. Hallelujah. Ito ay isang prayer is a means of spiritual warfare. So dito sa dito sa prayer movement is tayo ay nakikipag-warfare, nakikipaglaban tayo dito. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Acts 16:40, ito dito yung buhay naman ni Paul, at saka ni Silas. So ito kung babasahin natin yung buong kwento nito ito ay kita nila o nasalubong nila yung isang slave girl na somehow siya ay may power pero hindi galing sa Diyos. Galing sa evil. Dahil siya ay slave, siya yung pagmamay-ari ng isang tao. Na kumbaga, siya yung means ng pinagkakakitaan siya. But nung nakita nga ni Paul, na-discern niya, na there is something, bad spirit na nanahan sa kanya. So sa verse 25, yun yung dahilan na dahil nawalan na ng pagkakakitaan, yung may-ari ng slave girl na ito ay hinuli si Paul kasama si Silas. Sila ay kinulong. So makikita natin sa verse 25 ng Acts 16. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing psalms. So sila ay nanalangin, sila ay kumanta ng hymns, mga kantang pang-worship, makalangit, At itong prayer nila lead to nagkaroon ng earthquake. At sila ay napalaya. So hindi lang sila, lahat ng preso na naandun. At even yung jailers, yung nagbabantay, ay natakot. But, praise the Lord, so ito yung makikita natin na prayer is not only a means of communication with God, but also of weapon against spiritual oppression. So yun sa sa babae na merong ibang spirit, kumbaga siya na yung na-empower ng evil spirit, kaya siya may kapangyarihan. But sa pag-pray ni Paul, siya ay napalaya na dahilan na pagkakulong nila Paul. But then, sa through prayer, sila ay nagkaroon ng kalayaan. Amen? Amen. Hallelujah. So, a prayer movement equips believers to engage in this spiritual warfare. So, dito din tayo tinuturuan. Dito tayo tinitrain na paano makipag-warfare. At dito natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. So napakahalaga sa atin na kaya hindi natin na babaliwalain yung pag-involve sa prayer movement. So number 3, prayer as a tool for transformation. Itong prayer movement ay isa rin na tool para sa transformation ng buhay natin.
uneven dito kasi sa ano no, dito sa kwento na ito sa Acts 16 to 40, no, yung jailer, yung nagbabantay, ano, so yung nakita niya yung nangyari na pagkaroon ng earthquake, yung napalaya ang mga preso, no, si Paul, si Silas, nagkaroon siya ng takot at dito na siya nagkaroon dito nagsimula na matransform yung buhay niya. At dito siya nagtanong, sabi niya, ano ang kanyang gagawin para siya ay maligtas? Ano? At sinagot siya ni Paul sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your family. So that time yan yung turning point ng buhay ng jailer. Nakakilala siya sa Panginoon and even yung kanyang family. Ano, somehow yung tayo na mananampalataya, na tayo ang unang tinawag, no, ng Panginoon. So hindi lang tayo dapat na kampante na okay na ako, tayo, di ba, ligtas naman na ako. But we are family. No? Meron akong 6 siblings, isang brother, 5 sisters. No, way back nasa Taiwan kami. No, halos lahat kami magkakapatid nandoon. Meron akong yung sumunod sa akin na kapatid ko na nagkaroon siya ng yung inoperahan siya that time sa dila. And andoon din ako, magkalayo nasa probinsya sa nasa city ako. But then nandoon yung urge sa puso ko na puntahan siya at ipag-pray siya. And sabi ko, Lord, ikaw yung tinik ko yung opportunity na yun na share yung kapatid ko. And praise God, since that time na naibahagi ko yung salita ng Diyos, siya ay tumanggap. At ngayon nasa Singapore na siya at siya na rin ay isang manggagawa doon sa isang church doon. Ano? So, somehow, no, in our lives, hindi natin alam sa ating pananalangin, no? Pag-join, pag-involve dito sa prayer movement na ito, no, yung ating mga kapamilya ay nasisira. Ano? Amen? Gaya ng buhay ng jailer na ito. He and his family ay nakakilala sa Panginoon. Amen? Amen. So, pang-apat, prayer as an act of obedience and faith. No? So, ito yung pag-involve natin sa prayer and prayer movement na ito is an act of obedience and faith. No, so dito natin makukultivate yung obedience natin, yung pananampalataya natin. Nung nag-umpisa ako dito na mag-join, dadalawa kami, tatatlo pa lang kami. No? But then sabi ko, Lord, dahil during that time hindi pa naman ako ganun na sa panalangin. Meron akong personal na prayer, but iba yung pag nasa prayer movement. Dahil corporate ito, hindi lang ikaw yung nananalangin. So, nag-a-agree kayo in one another. So, lalo pa tayo na lumalalim. Hindi lang yung family mo, hindi lang yung church, and even we can pray our country, no, yung all over the globe, no? Yung nation, dadalhin natin yan sa Lord. Yes. At dito tayo, at sa ating pag-o-obey, lalong dito nakukultivate yung ating obedience and yung ating pananampalataya sa Lord. Ano? So being part of a prayer movement, hallelujah, exercise in obedience. Ayan, na-exercise yung ating obedience, no? Sa ating pag-join, pag-i-involve sa prayer
movement, na i-exercise dito yung ating obedience at yung ating pananampalataya na ina-acknowledge natin, no, that God at work even we cannot see. Yung pag nananalangin kasi tayo, pag nandito tayo sa prayer movement, no? Hindi man natin pa nakikita yung mga pinagpipray natin, but alam natin that God is working. Amen. God is working. Amen. Hallelujah. So, dahil meron pa tayong susunod na preacher, Hallelujah. so hindi ko na to hahabaan. Hallelujah. Praise the Lord. At tatawagin na natin si Mayora Irene para ipagpatuloy niya yung Praise the Lord. Tatluhan na po ang preacher natin. So, the importance of being part of the prayer movement or the power of corporate prayer. Masakit sa mata siya. So, focuses in the power of prayer and expecting great things from God. Yes. It begins by narrating the story of Peter's imprisonment by King Herod and the subsequent miraculous rescue by an angel. So same verse po tayo. But in my outline, nag-focus po ako dun sa verse 12, chapter 12, verse 6 and 7. So if we believe to the vision and personal relationship to God, what then is our basis? The Bible. Di po ba? O yung manual ng buhay po natin. Dahil kapag sinabing the Bible, yun ang nangyayari. Yun din ang final authority ng buhay ng bawat isa. Anything na ginagawa natin, dapat nasa Bible yan. Amen. Yung pagmamahal sa kapwa mo, Yes. di ba nasa Bible yan? Yung pagmamahal mo sa magulang mo, biblical din po yan. Yung magpatawad ka. Yes. Tithes and offering. Yes. Ang kaligtasan ay nasa Diyos, nasa Bible din po yan. Amen? So sa ministry na ito, lahat po ng ginagawa natin dito ay nakabase sa Bible. Every Sunday you came here, you know that you are in a safe place. Amen. Pwede mong i-check kung yung ginagawa ni Pastora Hermie o yung message na pinipreach ng bawat leader ay based on the Bible. Yeah. Clear? Clear. Kasi kung hindi po yan nasa Bible, you have to run for your life immediately. Bukas yung pintuan. Delikado ka. Klaro? Claro. At kaya nga church kasi naniniwala tayo sa Bible. So in the church, the final authority is the Bible as well. Act 12 is all about the role of crisis and the role of prayer in crisis. God's word never changed. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain. Hindi po nalalaos ang prayer. Laging epektibo ito sa lahat ng aspeto na meron ka. Sa lahat ng circumstances na meron ka sa mga oras na ito. Prayer ang hinihintay lang ni Lord sa atin. Sino dito ang nakakaranas ng crisis sa buhay? Yes. Amen?
Like, ate, ano pong crisis yan? Financial. Like sa trabaho. Yeah. Personal relationship mo sa kapwa. Amen? Asawa mo. Crisis. Or, eto, crisis. Dahil wala ka pang jowa. Crisis yan. Diba? So, lahat ng tao may kanya-kanyang krisis sa buhay na tinatawag. All crisis pwedeng tugunan ni Lord yan. Alam mo yon? When you are in the extreme crisis, I don't know, what will you do? Paano ka ba mag-stand? Ano ang takes mo sa mga krisis na to? Church, look at the Bible. How those early believers experience extreme crisis and see what they have done. Huh? It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to the guarded by 4 guards of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was due bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. And suddenly, the angel of the Lord appeared and a light shone on the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said. And the chains fell off Peter's wrist. So, unang verse pa lang, church, inaaresto na ang church noon. Inaaresto na sila, pinipersecute ang church. Nung panahong yon, kakarampot pa lang sila. Malamang ang kung katulad ng mga nasa Central or Tamar, kakaumpisa pa lang. Pero bakit sila hinuhuli at pinapatay? E baguhan lang po sila. Pero grabe, no? King versus Christian. Kung titignan natin, no match sila. King Herod, hello. Diba? Como king si Herod, ini-small po niya yung church noon. Na akala niya, walang kwenta ang church, ang liit ng tingin niya sa kanila. Sinampulan si James. Pinatay. Anong kaso? He just preached about Jesus. People are mad. In the moment of their crisis, and it seems so helpless, they turn into prayer. And this is not a personal prayer. Church, they conducted a corporate prayer. Which is the church. Not the building, but we are the body of believers. Take note, yes, they have crisis physically na parang matatalo sila. King ba naman eh? Iilan lang sila nung panahon na yon. At pinapatay sila. Diba? Sinampulan nga si James. But I want you to see how prayer will turn around in their situation. Into your situation right at this moment. Sino sa atin dito nangangailangan ng turn around situation? Amen. Amen. Yung babaliktarin ang sitwasyon. Yes. Amen? Amen. Yung mukhang mananalo si Herod, pero sa bandang huli, ipapanalo ka ni Lord.
Gaano ka na katagal sa cell group na kinalalagyan mo ngayon? Leaders, sa tagal mo nang nasa OCM, ni minsan ba nag-engage ka na sa 5 a.m. prayer natin? Ni minsan ba nag-engage ka na sa 3 o'clock prayer movement natin? O, dapat sila na lang nag-preach na. Bakit? Because you never understand the true meaning of corporate prayer, or yung tinatawag natin, you never understand the importance of being part of the prayer movement. At nakasanayan mo na ang sabihin, ate, wala po akong oras. Tanong ko lang, anong dahilan bakit hindi ka makumbinse hanggang ngayon? Walang hindi busy sa atin, walang hindi pagod sa atin. It's just a matter how you be intentional. Amen? Honestly, ang ate ay nyo, I believe in the power of corporate prayer. And I'm a believer of prayer. Because I am a product of prayer. Amen? Everything I did here is just a result of prayer. Amen? Amen. Nagiging klaro? Claro. Ang nangyari sa mga Christians, ang prayer sa kanila parang information lang. Dito. Pero, pag sinabing revelation, nandito na yun. Puso. Information, hanggang dito lang. Pag revelation, nandito na. So, hindi na yan, non-negotiable na yan dapat. Kung hindi ka nakakasama sa panalangin, baka kasi nandun ka pa lang sa level na you were informed that you need to pray, but you are not yet convicted to pray. Ganun lang po kasimple. Wala nang mahabang explanation doon. So, iba din po kasi yung convicted ka, kaya ka nagpipray, iba din yung alam mo, kaya ka kailangan mag-pray. Klaro? Claro. Church, anong Tagalog ng prayer? Panalangin. Mali. Dasal. Mali. Ito ang Tagalog ng panalangin, sabi ng Bible. Isumbong mo kay Lord. Isumbong mo kay Lord. Yun ang Tagalog ng prayer. Yung anak mo, pinapasakit ang ulo mo, sumbong mo kay Lord yan. Isumbong ko na, te. Yung asawa mo, isumbong mo din yan kay Lord. Isumbong ko na. Matagal na. Yung amo mo, isumbong mo yan. Yan. Sumbong niya na. Yang karamdaman mo, isumbong mo yan kay Lord. Nakasagot na. Amen. Eto, relate kayong lahat. Sino dito yung sahod dumadaan lang sa palad? Isa yan sa mga krisis, no? Minsan hindi mo pa natanggap. Wala na. Nailaan mo na kung saan-saan. Matatanggap mo pa na, sunod sa... Tapos eto, sabay makareceive ka ng message, yung nakaka-nervyos na message na kumusta ka. Relate tayo dyan? Na parang ayaw mo nang i-open kasi alam mo na kung ang sunod nung kumusta ka. Isa yon sa mga krisis na tinatawag ng buhay. Pero dahil tayo yung may kakayanan, lalo na kung sa mga pamilya natin, sa mga anak nyo, hindi natin sila matiis. Yeah. Amen? Minsan kahit gustuhin natin, pero wala naman tayong kakayanan. Hindi natin maibigay. Sino yung gustong-gustong tumulong? The spirit is willing, but the pocket is weak. Yun. Yun. Diba? Crisis. Ano? Pakiulit. The spirit is willing, but the pocket is weak. Butas. Diba? Yes. O so sinong nakaranas ng ganon?
When you are in crisis, sa kalagitnaan nito, church, dapat marunong tayong mag-pray. Yes. Totoo bang may family crisis tayo? No. How about personal? Meron din naman, di ba? Yeah. So this passage, Acts 12, is about church crisis. Yung faith na ina-attack ng kaaway, yung mga believers hinuhuli at pinapatay. Pero sa kalagitnaan ng krisis na ito, they know how to pray, sana ganun din tayo. Kesa mag-imotera ka dyan, learn how to kneel down immediately. Kesa magkalat ka sa social media, Yes. Mag-pray. kneel down. And it's very important din Nil joy. Nil joy. na pipiliin natin kung sino yung kakausapin nating tao Yeah. That's during right. this crisis. Very, very important. Amen? Amen. Pag may crisis o problema, we have to learn how to turn it into prayer. Huwag kayong magngaw-ngaw sa social media. Kasi pag ako nakakita niyan, nai-screenshot yan. I never did. Kapag may problema ka, alam nating lukuran agad. Kapag meron na tayong crisis, nakayuko na tayo dapat sa panalangin. Amen? Ano kaya ang mangyayari when the church pray earnestly? Let's go back to Acts 12, 6 and 7. The night before Herod was to bring him to trial, Defer was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. 7, suddenly an angel of the Lord appeared, and the light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrist. So Herod thought the church is weak. Akala niya, kaya niyang maliitin ito. Siya, king. Pero yung kakampi natin, King of Kings, Lord of Lords. Amen? Inakala ni Herod na lamang na siya. Di ba? Yung palang kung paano ikinulong si Peter. Talagang guarded siya. Ni kahit sa panaginip, hindi mo iisiping maitatakas mo pa yan. Guardyado. Pero hindi niya alam na pagkasama natin si Lord, mas lamang na lamang tayo. Amen. Gets nyo? Yes. Amen. So the power of corporate prayers, I have 4 key points here. And I believe na pwede po natin itong i-apply sa mga pang-araw-araw nating buhay. First point, suddenly experience. Verse 7 po tayo. Suddenly experience. When you pray, God will send you suddenly experience. Sinong nangangailangan ng suddenly experience dito? Yung bigla na lang na, eto yun. Suddenly experience. Sinong naniniwala ngayon na bigla na lang tutugon si Lord, maiiba yung buhay mo? Amen. Alam mo bang, yung suddenly experience na yan ay nag-change ng situation? Sabihin mo sa katabi mo ngayon, may mababago sa prayer mo. Suddenly experience. Second one, the power of corporate prayer, the angels appear. God is sending supernatural being to intervene in our situation. The angels appear po yan. Sinong naniniwala na totoong may ministering angel ka?
Amen? Just a matter how you activate that faith that you have there. Third one. Matatapos ako ng 12. The power of corporate prayer. Third one, light to penetrate darkness. Light to penetrate darkness. That's how the prayer works. So wag po nating i-take for granted yung 5 a.m., yung 3 p.m., yung fellowship ninyo, online or face-to-face po yan. Ha? Kasi baka akala nyo sa ngayon wala naman nangyayari, mas masarap na lang matulog. May nangyayari. Pero sabi nga ng ating pangalawang preacher kanina, God is working out behind the scene. Amen? Kung durog ka ngayon, kung basag ka ngayon, Lord ka na lang magpapansin. Yes. Only God can complete the emptiness of your heart. Hindi yan sa labas, hindi yan sa kung saan-saan pa man. Si Lord lang yan. So, saan na po tayo? Last one na ako? Last one, it breaks the chain of darkness. Pag nag-join ka po sa prayer movement, fourth one, it breaks the chain of darkness. So, kusang nakalash yung chain. When we begin to pray, breakthrough takes place. Break every chain. Clear? Clear. Relying on prayer rather than panic. Trusting in God's sovereign timing even when facing death. And recognizing that God can supernaturally break chains and open impossible iron gates. Diba? Yung chain kay Peter kusang nakalas. Na kahit sa panaginip, hindi mo naisip na makakaalis pa siya doon. Gets nyo? Amen. Yes. So this passage highlights that even when one leader, like James, is lost to persecution, the church must remain steadfast in prayer for others. Trusting in God's overarching, though sometimes mysterious plans. When God is silent, He is doing something great behind the scene. Prayer is really powerful when we pray with one another. When we need to grow in our faith, we need to learn to pray with other people. So I believe after po ng message na ito, mas ma-appreciate na po natin yung corporate prayer na meron tayo. Amen? As I end up here, yes. As I end up here, this passage encourages a shift from fear to faithful prayer, reminding believers that even in hopeless circumstances, God is the God of breakthrough. Amen? Personal prayer is good, but corporate prayer is better and it's the best. All glory to God. Be encouraged, and church, keep the fire burning. Amen. Maraming salamat sa ating mga preacher. Sabi na Ate Irene, magtapos ako ng 12. Tapusin ko ng 1 o'clock. Yes! Hindi, joke lang. So, gusto nyo, na-bless kayo sa mga preacher. Palakpakan naman natin sila. Si Kuya Enrico is first time niya. Sa Ate Wayne and Ate Irene. Na-bless po kayong lahat. Amen. Amen. So, natutunan natin ang Prayer. ay natulog ata kayo eh. Sa prayer movement. Or ang sabi natin is the corporate. Prayer. Gusto nyo ng kwento? Yes. This is a kwento na ito yung parang na kwento na I always go back then before. It is in the Old Testament. Who knows yung kwento ni Esther? Yes. 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 Si Queen Esther? Hindi masyado.
I like her story. She was the story that I read na parang ginawa ko siyang book before when I read. You can read her story. She's very good. She is a queen na napili ng isang king. Yes. So out of the, yung kumbaga nandun ka sa level ng you're in the kingdom. So ikaw yung pinakamaganda. So of course ikaw yung napili. Yes. You're the queen. Oh, among ng mga maraming magaganda, ikaw yung napili niya. Yeah. So, pinakasalan niya, so, naging asawa siya ng isang king, sa kingdom. That was in, sa Old Testament po yung, si Esther po Yes. So, he is, may pinsan siya na nandun din sa loob ng kingdom, si Mordecai. Mordecai. Oh, remember niyo? So, you know the story. So, meron silang conflict. So, this, may right hand ata si king na the name is Haman. So, Yes. siya yung parang right hand ng king. Oo, yan. So, and those times, nobody can go to the king. Walang pwede kahit si Queen Esther, she cannot Yes. go. Yes. She cannot just, I am the wife. No, Di ba ngayon, you can say, you can go directly to your husband. But that time cannot. no. So, kailangan mag-summon ang king ng, oh, I need my wife, I can. Yes, yes. So, na-learn nitong magpinsan that Haman is plotting something against sa angkan ng mga Jews. Jews sila. So, they were part of ibang angkan, ganito. So, ang sabi ni Haman, kasi sabi niya, hindi nag-bow down sa akin si Mordecai, which is pinsan ni Queen. Yes. So, sabi niya, ipapapatay ko ang mga lahi nila. Lahi nila. So, sabi niya, ipapatay ko. Ngayon, nalaman nila ito, so they discussed it. Bakit ko kwento? Because Queen Esther, sabi niya, pinatawag niya lahat sila to have a corporate, everybody must have to have fast and prayer Fast and prayer. Yes. for 3 3 days. Lahat yan. Sabi niya, let's gather lahat tayo mag-fast and pray. Bakit? Otherwise, we have to do this so I can go to the king. Kasi hindi ako makapasok sa king. Oo. We need to pray, help me. Sabi niya, humingi siya ng help. So sabi natin kay Ate Erin kanina, prayer, corporate prayer is we can pray for other people, right? Napakinggan niyo yung sinabi natin, Irene? Yes. She's saying it in her sa last passages niya yun, mga sinasabi niya. So I just wanted to connect that, totoo, that corporate prayer is a very powerful. Like what she did, si Nanang also is calling for fasting and prayer, di ba? Like a corporate prayer. So what happened here? When after 3 days, nagkaroon siya ng favor sa king, Yes. and then nalaman ng king Yung- that there is against from sa Yes. kanilang tribe, sa kanilang lahi, Ah. and then nabaliktad na yung kwento. Yes. It was been yung Yes. right-handed niya ang nabitan. Kabitan. So palakpakan mo, Lord. Nakita mo yung power ng corporate Panalangin. at fast. Yes. So, I hope that lahat tayo ay natuto sa ating mga picture. Those just a simple story and yet they are very powerful. Powerful. Sabi nga natin, baka joke mo lang corporate prayer. It is, sabi natin, it is powerful, di ba? Yes. So, yes. So, product tayo lahat ng prayer. Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan mo, Lord. Sabi natin, kung marami kang pinagdadaanan ngayon, isumbong mo kay Lord. ang prayer, ang Tagalog ay Sumbong mo, Lord. kasabi ko na, parang si Tulfo, ay hindi pala. Sige, sumbong mo kay Lord. Tapos sabi sabi niya, sinumbong ko na Lord! Si Ako. So lahat naman nagsumbong? Yes. Guys, mo naman kami pag nagsumbong ka na. Ayan, tumayo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's pray. Hi, son. We wanted to say thank you, Lord, sa ating mga teacher.
Thank you, Lord, sa kanilang kalakasan. Yes, Thank you, Lord. Father God, for the Jesus. wisdom sa ginamit mo, Father God. This morning, we wanted, Father God, to thank you for all the goodness you have doing to their life. Yes, Lord. Sa mga buhay nila, Lord God. Yes, yes. Thank you, Father God, for the lessons that we had learned today. Ang lahat ng revelations na Amen. meron kami, Lord God. Yes, Salamat, Lord God. Salamat sa mga wisdom na hindi namin kaya and yet, Lord, you give us. Thank you for Thank our family, you. yung family in this church na mayroong corporate prayer, Lord God. Lord, we know it's not easy. Indeed, Lord. Hindi madali. And yet, Lord, Yes. ikaw pong aming kalakasan. Lord, you are our strength, our defense, and has become our salvation. And Lord, in this day we shout for joy and victory. This sounds in the tent of the righteous. Yes. In Psalms 118, you said, the Lord's right hand has done mighty things. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done Yes. a great, indeed a mighty things. Hallelujah. Dear Father in heaven, we are your children and we look to you and to your help in every turn of our lives. Remember us, especially when we want to serve you. Stay with us with your presence so Yes, that Lord. everything may work out to further your kingdom and to the victory of Jesus Christ, which is to be proclaimed on earth. Thank you. Through his victory, all people shall find him, their Savior, and look to you. Yes. Our Father in heaven, yes, Father in heaven, have mercy on the world Yes, Lord. and the many who are unfortunate and who suffer from the widespread evil around them. Remember them, Lord God. Have mercy on them, Lord God. Have mercy on us, Father God. Through the strong and mighty Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan mo, Lord. And we sing this song. Help me to sing. Hallelujah. Who compares to you? Who sets stars in their place? Who could calm the raging seas that came crashing over me? Come on, church. Who compares to you? Sing mga nangailangan ng prayer, you can come forward. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, sumbong mo sa Lord yan. Hallelujah. Because our Lord indeed is a magnificent God. You are magnificent. Yes. If you need a time, give surrender to the Lord. Mayroon ka mang kabigatan ng oras na to. Nobody cannot answer, but the Lord will answer you. Hallelujah. Yes, Lord. You are magnificent, eternally wonderful, glorious, Jesus. No one ever will compare. You are Manalangin mo yung katabi mo. Sa ating mga first timer, you can help them. Yung mga first timer natin, yung mga resident natin, can we help them? Can we pray? Pray natin sila ng blessing. Yes, hallelujah, Jesus. Pag-pray mo yung katabi mo and take turn mag-pray kayo. We do this as a corporate prayer sa ating church. Hallelujah, bless you.
siya, Father God. We bless your holy name, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa mga salita mo na aming narinig, Lord God. Lord, forgive us, Father God, in the time, Father God, we didn't remember you in true prayer, Father God. But Father God, Lord, help us, Lord God, na maging Father God, maging masunurin sa iyong mga salita, Father God, not just for people, but for you, Lord God. We thank you, Lord God, for your words. We thank you, Lord God, for your reminders, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. And Father God, we thank you, Father God, for the power of prayer, Father God, na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. We thank you, Lord, and Father God, we believe, Father God, that through our prayers, Father God, Lord, mga salita mo, Father God, ay, Father God, mag-manifest sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Father God, i-bless mo po lahat, Father God, na nagamit sa araw na ito, Lord God. I-bless mo po, Lord God, ang bawat isa na nandito, Panginoon, Father God. Father God, let your provision, Lord, let your love, Father God, let your peace, let your joy, Father God, will continue, Father God, to be with us, Father God. Empower each and every one of us as we continue to bless your name, Lord God. We thank you, Lord, and Father God, as we seal, Father God, this service, Father God, through the blood of Jesus, Lord God. Through the blood, Lord, we receive, Father God, the power of your blood, Lord God, that through your blood we are, Father God, sanctified, Lord God, we are redeemed, we are justified, Father God, we are forgiven, Lord God. Father God, we thank you, Lord God, we thank you for the power of your blood and for the power of prayer. We give you all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Let's sing early. Surely and goodness and mercy will follow me all the days of my life as I will continue to dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. What